Hi there! This is Carol and welcome back again to my YouTube channel. It's a new day, new video at bagong kaalaman na naman matututunan nyo sa video na ito. And for today's video, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa Manager's Check or MC. Ano nga ba ang Manager's Check? Saan ba ito ginagamit? And ano-ano ba yung purpose para makapag-apply tayo ng Manager's Check? And lahat ng mga dapat nyong malaman tungkol sa MC. So, if you are ready, let's begin. First, ang pag-usapan natin ay ano nga ba ang Manager's Check? Manager's Check, it is a secure check that the bank issues to purchasers. Ibig sabihin, ito ay ang pinaka-secured na cheque na ini-issue ng bangko sa ating mga clients. So, ibig sabihin, ito yung pwede mo nang gamitin agad. Good as cash na siya. Pero ano nga ba ang pagkakaiba ng Manager's Check sa regular cheque natin? MC is designed to immediately release funds. MCs is the reverse of the traditional checks because it is equivalent to cash. Tulad nga ng sinabi ko kanina, good as cash na ang ating mga Manager's Check. While kasi yung mga traditional or regular checks natin na meron tayo, ay pwede tayo makapag-issue doon sa i-issuehan natin or doon sa payee ng cheque na i-issue natin. Pero wala pa siyang pondo. Unlike sa Manager's Check kasi, once na nag-request ka, is within the day makukuha mo na siya. And that day, naka-date din yung issue nung cheque na yon. While sa mga regular or traditional checks natin, ay pwede tayong mag-release ng cheque na in the future use pa. So, ayun yung mga tinatawag na post-dated checks. Saan ba ginagamit or ano ba yung purpose ng Manager's Check na to? Bakit may ganitong klaseng product ang ating mga bangko? First is paying with MC is preferable to paying cash with large amount of cash for both convenience and safety. So, ginagamit na tong MC natin. For example, magbabayad tayo ng sobrang laking amount. Siyempre, imbis na dalhin natin yung cash na yon mismo physically, ay mas safe pa na gumamit na lang tayo ng MC para hindi natin hawak-hawak physically yung ating mga cash. Next is transfer of funds from different bank. Katulad nga na sinabi ko, if mag-transfer tayo ng pondo magmula sa bangko na ito papunta sa kabilang bank, mas easier if maghahawak na lang tayo ng MC or magsisecure na lang tayo ng MC than hawak natin physically yung ating mga cash. Usually kasi kapag sobrang laking amount na ng money yung gusto mong i-transfer sa other bank, ay hindi ito kaya via online. So, yung iba, ginagawa nila, wini-withdraw nila yung pera. Pero syempre, nowadays, sobrang hirap talagang humawak ng pera papunta sa kabilang bank dahil for security purposes nga dapat. So, mas maganda if magpapagawa na lang tayo ng Manager's Check kesa bitbitin natin physically ang ating mga cash. Payment for permits, visa applications, and taxes. Usually, yung ating mga government, like pagbabayad tayo ng tax, nare-require nila na mag-issue na lang ng MC if magbabayad tayo. So, may right format na binibigay ang ating government para dun sa payee kung saan intended para talaga magbayad. And also, pagka magbabayad tayo ng mga business permit, pwede rin siyang paggawa na lang natin ng MC. And usually, yun yung nare-require sa atin talaga ng government is yung MC na talaga. Si MC is good as cash na nga. Next is payment for sale of property or down payments for car loans and etc. So, etong MC natin, if in case din nabibili tayo ng property, minsan mapagkakasunduan nyo doon sa pagbibilhan nyo na MC na lang ang i-issue than yung regular checks. Kasi mas makakasigurado nga sila na once MC binigay nyo sa kanila ay sure na funded na talaga siya.
Paano nga ba mag-apply ng manager's check? Kayo mag-apply sa inyong bank as long as you have a active savings account. So, ang MC kasi natin ay intended for debit lang, debit transactions. So, kailangan, nire-require niya talaga na meron kang active savings account para ide-debit na lang doon sa account yung fund na kailangan para doon sa MC na yon. Kaya hindi po siya pwedeng cash. If ever man na dala-dala nyo mismo yung cash, ang gagawin nyo ay ide-deposit nyo yun sa account nyo. Then after nun, ide-debit na lang for manager's check transaction. And of course, kailangan mo magdala ng ID and may fill outan kang form doon sa ating manager's check request. May mga dapat pa bang dalhin to apply a manager's check? Tulad ng sinabi ko kanina ay kailangan mo lang ng ID or syempre, may pagkakataon na yung ating mga bank ay nagre-request ng supporting documents or any attachment na nagsosupport doon sa purpose ng request natin na makakuha ng manager's check. Ito ay nagdedepende sa amount kung gaano kalaki or depende sa purpose mo kung bakit ka nagre-request ng manager's check. For example, kung bibili ka ng property at nakapangalan sa tao, sa ibang tao yung payee na yon, ay i-require ka ni bank na magkaroon ng attachment ng deed of sales na yon, lalo kung sobrang laki ng amount. Usually, pagka mga nasa 500 and up na yung amount, ay hihingian ka talaga kung bakit ganitong kalaking amount yung itatransfer mo sa ganitong tao. So, kapag ka ganon, deed of sale, kasi ang purpose natin is magbabay ka nga ng property. If magta-transfer ka naman ng fund magmula sa bangko mo papunta sa kabilang bank and sobrang laki nga ng amount at hindi kaya sa online banking, ay hindi mo naman na kailangan ng attachment for that since pangalan mo rin naman yung nakapay doon. And basta as long as ma-provide mo doon sa purpose na fund transfer and kung saang bank mo ita-transfer yung pondo na yon. Make sure na i-declare mo talaga yung pinaka-purpose mo sa pagpapagawa ng manager's check. May bayad ba ang pagre-request ng manager's check? Yes po, may bayad po ang request ng ating manager's check. Pero don't worry guys, kasi less than 100 pesos naman yung request. And depende po yata kay bank kung how much po yung mga fee for manager's check request. But if mawala mo naman yung manager's check, ang mangyayari ay pupunta ka lang sa bangko or sa branch mismo kung saan ka nag-request ng manager's check. Hihingi ka ng requirements. May mga ibibigay sila sa iyo na format ng affidavit of loss manager's check, and also may mga other requirements pa sila na kailangan mong ipanotaryo yon para matag nila as loss nga yung MC mo. Once naman na mai-provide mo na lahat ng requirements, ay matatag as loss na nila yung MC. And then, mababalik na sa iyo yung fund na yon. Pero, take note guys na yung service fee na in-apply natin for manager's check ay hindi na maibabalik. Yung amount lang na kung magkano yung naka-indicate doon sa cheque. Paano if i-deposit mo na yung manager's check na yon sa ibang bangko? Available ba agad yung fund? The answer is no. For example, nag-request ka ng manager's check kay BPI, tapos i-deposit siya kay BDO. Syempre, since magkaibang bangko po yun, ay dadaan siya ng clearing. Take note guys na one-day clearing na lang naman na tayo kung nakapasok sa cut-off yung deposit mo. Pero kapag hindi ka umabot sa cut-off ng local clearing, ay subject for next day clearing na siya. And magiging available yung fund mo within the next day. Pwede bang i-encash ang manager's check? In nature, ang ating mga manager's check ay naka-cross-check ito. So, intended for payee's account only or intended for deposit lang ito. Pero kung tayo ay mag-i-encash mismo doon sa branch kung saan nagpagawa ng manager's check, ay possible na may-encash mo to.
dahil nandoon yung mga signatories ng mismong manager's check na yon. So, may paraan naman ang bank para may encash mo yon. Paano kung hindi na matutuloy yung transaction mo para doon sa manager's check? For example, bumili ka ng property and then hindi pala natuloy yung pagbili ng property kasi nag-back out yung seller. Ano yung pwede mong gawin doon sa manager's check para maibalik sa yung fund na yon? Siyempre, pupunta ka lang doon sa branch kung saan in-issue yung manager's check. Then, dalhin mo lang yung carbonated copy nung request mo kasi usually nagbibigay naman si bank ng copy ng application form mo. Tapos, kailangan mong dalhin yon kung gusto mo nang ipa-cancel yung manager's check. And then, after ng process doon sa bank, ay maibabalik naman din yung fund na na-debit sa account mo to fund the manager's check. Pero parang katulad din doon sa Loss MC na hindi na po maibabalik ang ating service fee sa pagpapagawa ng manager's check. Yung mismong amount na lang na naka-indicate doon sa ating mga MC. Anong requirements naman kapag ka i-deposit na yung MC, especially sobrang laki ng amount? Any attachment that you can support the amount kung saan nanggaling ang ating mga deposit or ang MC. For example nga ay, nagbenta ka ng property. So, ang na-require mong payment is manager's check and i-deposit mo ito sa inyong deposit account. Usually kapag sobrang laki talaga ng amount, manghihingi ang bank kung bakit ganon, kung bakit sobrang laking amount, lalo unusual yung ganong amount. So, pwede mo ipakita yung deed of sale. So, ayun na nga yung mga explanation about sa ating mga manager's check. If ever na may nakalimutan pa akong i-address na tanong about sa ating manager's check, I feel free to comment down below and itatry natin gawa ng panibagong video yan para explain sa inyo. So, I hope na nakatulong ito sa inyo and don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bells for more updates and more videos. So, until to the next vlog, guys. Bye-bye!